mga kapuso, ngayong gabi ibibida natin ang sustainable way to produce mud crabs kung saan gumagamit ng tinatawag na crab condominium technology na gawa sa recycled plastic at recirculating aquaculture system. Interesting? Tara, let's change the game! Katakam-takam kahit anong klase ng luto at kahit pa challenging buksan. Internationally in demand na nga ang mud crabs, bagay na napapakinabangan ng Pilipinas. Katunayan, pangalawa ang Pilipinas sa top exporters nito at nakapagbenta na ng 5 milyong kilo ng mud crab sa global market in 2024. Pero ang pag-produce nito, hindi rin pala madali. For mud crabs farming kasi, since open waters yung usual, yung traditional, it's more prone in pollutants na nakakapag-affect dun sa mga quality ng alimango. Yung crabs kasi, carnivorous, nagpapatayan sila sa loob ng ponds, kaya malaki yung mortality rate nila. Para mapadali ang pagpaparami sa mud crabs, binuo ng De La Salle College of St. Benilde alumna na si Orange Silverio, ang Tambanocano. Layunin ng bumuo nito ang makapag-produce ng mga gandang klase ng mud crabs sa pamamagitan ng crab condominium at pag-adapt sa recirculating aquaculture system. At ang unang unique feature ng Tambanocano, ang crab condominium technology. Bawat mud crab nakatira sa isang condominium unit na gawa sa recycled plastic waste. Dito sila nabubuhay for 15 to 20 days. Nilagyan namin sila ng mga side at saka mga level, mga unit number para alam namin kung ilan yung weight niya pagpasok. Matitiyak din na tama at sapat ang nutrients na nakukuha ng bawat crab. Isa pang special feature ng Tambanocano, ang recirculating aquaculture system o yung sistema na kayang malinis ang tubig at magamit muli. Yung pinakamalinis na water natin is nandito sa tank 1. Lahat ng water mapupunta siya dito sa pipes na to. So ito yung nagbibigay or nagsusupply ng mga tubig dito sa crabs. Dumadaan ito sa iba't ibang stages ng filtration process para matiyak na tama ang kalidad ng tubig kapag naibalik sa compartment. Kapag nasuplayan na ng tubig ang bawat crab sa condominium unit. Lahat ng tubig, dumi, lahat yan napupunta yan doon sa tank 2. Nandito po yung protein skimmer natin. Further clean out niya kung ano yung dumi na nagkukuha nung system dito sa tubig. Once na na-filter out na, napupunta na po siya dito, naglalagay po kami ng mga filtering systems. Babalik po yan doon sa main tank. Mahalaga na ma-maintain ang water quality sa ganitong klase ng mud crab farming. Ang maduming tubig kasi makakaapekto sa pagpapalaki ng mga alimango. Ginagamit na ngayon ang Tambanocano ng ilang mga kababayang nais magkaroon ng ikabubuhay. There you have it mga kapuso, another game-changing and sustainable way para makapag-produce ng crabs for consumers. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Aver, changing the game!